Ang video po natin ngayon is kung paano samantalahin yung apat na programa ni Pag-ibig Fund at paano ito magiging advantageous sa ating lahat. Ito nga po pala si Lem and you're watching All About Income. To start off, ang pag-uusapan po muna natin ay yung regular savings o yung pong Pag-ibig 1. So as of February 2024, itong taon lang po, nagtaas na po si Pag-ibig ng mandatory contributions from 100 pesos employee share at 100 pesos employer share. Ngayon po ay 200 pesos na po ang employee share at 200 pesos na rin po ang employer share, making it a total of 400 pesos. Yan na po ang buwan-buwan. Yan na po ang buwan-buwan natin dapat ini-expect na meron tayong hulog kay P1 or Pag-ibig membership or regular contribution. So yung pong Pag-ibig 1 savings or regular contributions has a high dividend rate compared to other banks, although hindi naman po bangko si Pag-ibig, pero on an institutional financial level mas mataas po ang bigay na porsyento ni Pag-ibig Fund sa kanyang mga miyembro. Ito nga po noong 2023 nagbigay siya ng 6.55%. Government guaranteed din po siya and tax exempt. Hindi po katulad sa mga bangko na kinita ninyo ay kakaltasan pa ng buwis. Kay Pag-ibig Fund po, wala na po yan. Kay Pag-ibig Fund din po, wala na pong mga service charges or any hidden charges as well. Ayon po sa pag-aaral, kung magsisimula ka ng maaga kay Pag-ibig Fund, kasi po 18 years old, pwede ka na magsimula eh. And at a rate of 100 pesos per day ang savings, times 30 days, tapos bigyan natin siya ng 5% per year na dividend rate, magkakaroon po siya ng 1.267 or 1,267,000 pesos by his 38th birthday. So that's 20 years. At lumalabas po dito, ito ay umapatak na 3,000 pesos average po. 3,000 pesos per month ang kanyang ipon. Yan po. Papakita ko po sa inyo kung paano po. Actually, ito ay kung lalabas nyo po yung calculator ninyo. Lumalabas po dito na dinodoble ni Pag-ibig Fund ang ating iniimpok sa loob ng 20 years. Tama po. Double your money in 20 years. Yun po ang ating nasa ating pag-aaral. Gumawa po ako ng table. Panoorin niyo po ito. Dito po sa pag-aaral na ito, ang gawin lang po natin is wag yung pong 3,000 pesos per month. Gawin po natin siyang 2,000 pesos per month. So, lagay po natin 2,000 pesos per month. Yan. Yan. So, ang yearly savings po natin dito is 24,000 pesos a year. Tama po, no? Kung bibigyan po natin siya ng bibigyan po natin siya ni Pag-ibig ng conservative dividend rate na 6%, tutubo po siya ng 1,440 pesos, no? So, ang total niya for his ang total accumulated value niya for that year is 25,440. At kung buwan-buwan po, meron siyang 2,000 up to the next 20 years. So, probably mga around, if you started working around 25 years old, you'd be at 45 years old. Yan. For 20 years eh. So, 20 years ka nang nasa iyong working career. Yan. You have, ito po sa ilalim, makikita nyo po dyan. Oops, sorry po. Yan. Kita nyo po yan dito. Meron na po kayong total na ipon, 480,000. Yan pa lang po yung inipon nyo. Pero pag nakita nyo po sa 6% average, eto, tumubo na po ang pera nyo in total for the next 20 years. Katumbas ng inyong inimpok. At 6% again, conservative. Meron na po siyang 455,000 na interest or ng dividends, which you can actually withdraw. Opo. After 20 years po, there is si Pag-ibig po ay merong optional withdrawal within 20 years. Basta po naka-sum up po kayo ng 240 months contribution or equivalent to 20 years, pwede nyo na pong makuha ito. Which has a total of 935,825. So kung mag-iipon lang po pala tayo ng 2,000 pesos every month sa regular savings, Pag-ibig Fund would actually, according to the studies,
double our money through their dividend rate. Kasi compounded po ang pera natin sa kanya. Ngayon, Tito Lem, paano naman namin gagawin yung 2,000 kada buwan? Eto po, sa akin lang po ito, hindi ko po alam kung mag-work, no? Sa karamihan ng nakikinig ngayon ng video ito. Bawas-bawasan na po nating mag-Lazada. Oops! Mag-Shopee, mag-Temu, TikTok online shopping, kung hindi naman kailangan, mag-milk tea, tsaka mag-iced coffee. Yan. So, bagong mantra ng pag-ibig, mayaman ka na, malusog ka pa. Yan. At saka alam nyo po ba na actually, 2 beses sa mga employed po, sa mga employed po sa mga kumpanya. Actually, 2 beses po kayong kikita kay Pag-ibig Fund regular savings. Saan po yun makikita? Yung pong employer share o yung company share po ninyo na 200 pesos, that's already an income. Passive income nyo na po yun kasi buwan-buwan eh. So, pumapasok ka lang, may tumadagdag naman sa'yo. Hindi nga lang ganyan kalaki, pero 200 pesos is still 200 pesos. Plus, yung ibinibigay pa ni Pag-ibig na dividends niya para sa ating lahat. So, that's actually employer share at saka po yung dividend rate, which makes it 2 na po ang passive income natin. Tinutulungan niya pa tayong mag-ipon through our employee share, yung share po natin bilang empleyado. Yan po, si Pag-ibig Fund or Regular Savings or P1 contribution ni Pag-ibig Program. Okay. Next po is MP2 Savings. Actually, I'd rather call it MP2 Investment. No? Siya po may pinakamurang investment ngayon sa Philippine Financial Institutions or Philippine Financial Market right now. Okay. Bakit po pinakamadali siya? Gawa po ng madali na mura pa kasi 500 pesos lang po ang hinihingi niya to start an investment para kay MP2. So, I believe anybody can do this, no? 500 lang, kikita din naman niya. MP2 Savings has a higher dividend rate as compared to the P1 or regular savings program ni Pag-ibig. Actually, noong 2023, nagbigay po siya ng 7.05% para po sa lahat ng nag-MP2 program. Last 2022 naman po, it was 7.03. Okay, last 2021, it was 6.50 kung hindi po ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. It was 6.50 ng 2021, 7.03 noong 2022, at 7.05 noong 2023. So, kung mapapansin nyo po, tumataas po ang kanyang dividends, o dividend rate. No? It has a 5-year lock-in period or 5-year maturity. Pero po, yung pong pagtubo ng pera ninyo has a has a 2 options. 2 po ang options nyo rito pwede nyo pagpilian. Pwede nyo pong gawin na i-compound yung kita ninyo. Sa compounded savings po is yung pong tutubuin ng pera ninyo ay patutubuan pa din ni Pag-ibig Fund on the following. Halimbawa po, naglagay po kayo ngayong taon 2024. So, kung naka-compound kayo, ang withdrawal nyo na po is 2029. So, lahat po ng tutubuin ninyo ay mako-compound na po. Pagsasama-samahin lahat yun at mawi-withdraw nyo lahat, principal ninyo, lahat po ng inimpok ninyo, tsaka lahat ng kinita nyo on year 2029, no? Sa year 2029 after maturity. Okay, ibig sabihin po, yung nilagay nyong pag-iimpok, yung nilagay nyong investment, plus yung tinubo nito, patutubuan pa ulit ni Pag-ibig Fund up to the next 5 years. Okay? Next option po is annual dividend payout. So, taon-taon po kayong po magwi-withdraw ng inyong kinita kay Pag-ibig. Pero, yung kinita nyo lang po, yun pong principal ninyo o yung lahat po ng inimpok ninyo o in-invest ninyo is locked in sa next 5 years, no? Pag-ibig MP2 is also open to retirees or pensioners, no? Who are former Pag-ibig Fund members as well. So, yung mga tatay po natin, kung sila po ay dating nagtatrabaho at member ni Pag-ibig, tulad ng parents ko, pwede po silang mag-MP2. Yan. Ngayon naman po, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano po nag-work yung pong dividends or pagkita ng pera natin kay MP2 Savings. So,
I have now a table. Meron po akong table dito sa Excel to show you kung paano po tumutubo ang pera natin kay MP2. Basic example lang po ito. So, sa mga nakikinig, kung meron po kayong pagpalagay mo na 100,000, no? 100,000 at bibigyan po natin siya ng 6% conservative rate ng kanyang dividendo, tutubo po kayo ng 6,000 pesos sa una nyong taon. Ngayon po kung ito po ay compounded at hahayaan nyo lang yung pera ninyo for the next 5 years, hindi ko muna kailangan yan. Hayaan ko muna siyang tumubo. So after 5 years of maturity, ang total na tutubuin po ng pera ninyo sa 100,000 kasi hindi na kayo nagdagdag for the next 5 years is 33,822. No, giving you a sum amount or sum total ng withdrawable ninyo after 5 years would be 133,822. So, mas maganda ba kung dadagdagan ko pa yan? Siyempre po, mas maganda. So, kung dagdagan pa po natin yan ng 50 mil, ikita nyo naman po at 6% pa rin. O, dagdagan natin ng 20 mil. Tingnan nyo na lang po yung adjustment sa Excel file. Ayan. So, yan po ang tutubuin na nyo nung naglagay kayo ng first year nyo 100, second year nyo 50, and 20 nung third year nyo, meron na po kayong 50 mil. Actually, after 5 years, not bad. Diba? And, of course, hindi po ito, tax exempt din po siya, no? Wala pong buwis na binabawas dito sa Pag-ibig Fund. Wala rin pong charges, hidden man, or surcharges, or any other charges. Wala pong ganyan kay Pag-ibig Fund. Okay, so, ngayon po, paano naman po kung maglalagay ako pero gusto ko taon-taon? Kasi yung nauna compounded po yun, 5 years. Ito po taon-taon, kukunin ko po yung kikitain ng pera ko. So, pagpalagay mo na. So, paano naman, Lem, kung isang beses lang? No, ito po yun. Papakita ko po sa inyo kung ano mangyayari kung taon-taon yung kukunin yung pera ninyo kay MP2. So, ganito po yan. Ano? Naglagay ka ng 100,000. Yan, at 6%. Sure, still, conservative. Kasi 7 siya eh. Ayan, meron kang 6,000. Kung yan lang ang ilalagay mo, taon-taon, 6,000 ang kukunin mo kay Pag-ibig Fund. Okay. So, giving you a total for the next 5 years, ang kikitain lang ng pera ninyo, actually is 30,000 pesos. Compared, kung kayo ay nag-compounded, try natin yan, at one-time payment or one-time investment ng 100,000 din, mas malaki po ang tutubuin nyo ng mga around 4,000 pesos. This one shows that you'll be earning 33,822, whereas kung sa one-time investment lang po kayo, nasa 30,000 po. So, it's very much better po talaga kung compounded. Pero po dun sa mga seniors, I've seen this, sa mga seniors or mga pensioners na nag-MP2. They put in their, a lot of their savings dito kay MP2. Bakit po? Let's just say, ang nilagay niya po ay 1 million. So, 1 million. So, taon-taon siya kikita ng 60,000. Taon-taon siya nagwi-withdraw ng 60,000. Ang laking tulong nun sa mga nagme-maintenance na ng gamot. So, 60,000 kada taon ka magwi-withdraw. Diba? Tapos, kung meron akong mga napapansin, naglalagay ng 10 million. Diyos ko miyo. Sana all. Pumantakin mo yan. At 6% conservative average, no? 600,000 taon-taon. Mas malaki pa ang kita sa akin ni MP2. Mas malaki pa ang kita sa akin ng mga pensioners kaysa dun sa sweldo ko. Di ba? Sana all talaga. Yan. So, as of to the making of this video, ngayon po yun. As of to the making of this video, you can actually create 5 accounts. Ulitin ko po, 5 accounts kay MP2. Okay. So, meron po kaming tinatawag na laddering system. Ituturo ko po yun sa inyo right now. Paano po ito, how to take advantage of that laddering system para po tayo kumita. And hopefully, become millionaires ourselves. No? Maging milyonaryo din tayo sa pamamagitan ng program ni Pag-ibig Fund na MP2. And this is how you take advantage of that laddering system. Okay, so laddering system. So ganito po yan, ano?
First year mo, halimbawa lang naglagay ka ng 100,000 pesos on your first account. So after 1 year, second account mo, second year, no? You create a second account on your, naglagay ka din doon ng 100,000. So ang average po natin dito na investment is 100,000 every year. So third year, third account. That's your third account on your third year. Fourth year is another account that you will have to create. So fourth account na yon. Fifth year, naglagay ko ulit ng 100,000 on your fifth account. On your fifth year, that's your fifth account, no? So every year, there's a new account, and every new account, there's a 100,000 pesos na investment. Ito pong first year, kailan po nga siya magmamature? On your sixth year. Okay. So, dito na po nagmature ang inyong first year. Mawi-withdraw nyo po, ayon dun sa ating sinample kanina, is 133,000. So, ano pong gagawin natin dun after maturity? I-roll over po natin. Wala pong automatic rollover. You have to withdraw. You have to withdraw. And then you have to make another account. Create a new account. And you put in your 100,000 again. And take home your 33,000. So, okay. Ganun, ano. Ano nangyari dun sa second year mo, second account mo? Yung second account mo, yan. Nag-mature siya on the 7th year. Ganun ulit. No, you withdraw 133,000, take home your 33,000, tapos i-roll over mo, again, withdraw, then put it back, yung 100,000 mo. Same with your third year on the 8th year, ganun din po sa 4th year on the 9th year, magmamature, and then on the 5th year, for the 10th year po siya magmamature. Yan siya. So, ano pong nangyari dito? Yan, and so on eh. So, paulit-ulit lang, no? Ladder kasi. Ladder. So, ano po nangyari dito? Yan. First to your 5th year, first 5 years po ng ating pag-iimpok, yan po ang tinatawag na waiting game. Okay, waiting game, paghihintay. Kasi po yung 6th year and so on, yan, starting maturity nyo po is on your 6th year. So, starting to mature on your 6th year, yan na po ang inyong passive income. Ibig sabihin po, kahit hindi ka na magtrabaho, kahit hindi ka na magdagdag, so taon-taon may natatanggap ka. Ayon sa laki ng iyong hinulog. That, ladies and gentlemen, is how you take advantage of the laddering system. May nakita naman po ako sa Peso Sense. Sa Peso Sense, ganito po ang ginawa niya. Nag-create siya ng 5 accounts at lahat yon pinaglalagyan niya. Basahin po natin pare-pareho. Good day to all mga kapeso. Share ko lang yung small achievement ko na makapag-ipon ng 1 million sa MP2 in my early 30s. Nag-create ako ng 5 accounts as of now for various purposes. Number 1 is retirement fund. No? Just in case aabot pa ng retiring age, magagamit ko ito sa aking pagtanda at matutustusan ko ang aking daily expenses at nang hindi naaasa pa sa mga anak. Number 2, account niya, ginamit niya for educational fund. If God's will na magkaroon ako ng partner at magkaanak, mapaghandaan ko yung pang-education niya hanggang makatapos. Technically, it's an educational, parang educational plan, no? Pero pinaghahandaan niya. So, it's educational fund. Next po is travel fund. Ito yung gagamitin ko for my travels in the future. I'm so happy na makapag-visit sa 50 provinces in the Philippines and 1 international travel and counting. Oh, sana all. Charitable fund. Oh, may ganun si ate. Si kuya, hindi po natin alam sino sumunod. Charitable fund. Okay, in my own little ways, makapagbigay something in return. So, in return sa kapwa, like food package distribution and other charitable works. So, may pa-feeding program po siya. Last but not least is yung marriage fund. Ito yung gagamitin ko kung sakaling makapag-asawa in the future. Akala ko imposibleng makapag-ipon ng ganito hanggang sa na-achieve ko with the blessings and guidance of God. With my 9 years sa corporate world, same company pa rin siya. So, loyal siya doon sa company niya since 2015. Kahit hindi malaki yung sahod ko, ay sinet ko na po mag-ipon ng 60%. Ang laki! 60% of my overall earnings. Nagbebenta din ako nung high school days ko para makapagtustos sa pag-aaral. Salamat Peso Sense at sa inspirasyon ng tips. Lupit! Yan po, tingnan po natin yung first account niya is almost 400,000. Second account niya is almost 700,000. Third and fourth accounts, 100,000 each. At almost 12,000 on yung dun sa kanyang on his or her fifth account. Grabe. Sana all talaga. Kaya alam nyo mga
mga kapartner, no? Yung iba pong mga malapit na magpakasal, yung iba, hindi ko sinasabing lahat, I'm not sure if this will work for you or this is a good idea para sa inyo, yung malapit na magpakasal, piniprenup nila yung kanilang MP2. Next naman po, ang pag-usapan natin, pwede nating samantalahin, actually parang aabusuhin na natin, na programa ng Pag-ibig Fund, is yung napapanahon, no? As of the time of this video, creation of this video, napapanahong calamity loan dahil sa bagyong Karina, bagyong Karina nga. Oo. Calamity loan, sabi po rito, financial assistance for active Pag-ibig Fund members in calamity-stricken areas. Ibig pong sabihin, dapat po nag-declare po ng state of calamity yung lugar na tinitirhan nyo in order for you to avail. Marami pong tinamaan nito. Ang NCR, alam ko, nag-declare ng state of calamity. Also Bulacan and Batangas areas as well. So, mag-update lang po tayo. Tuloy-tuloy naman po ang updating ni Pag-ibig Fund. Doon po sa kung saan po nag-declare ng state of calamity ang mga probinsya o mga lugar-lugar dito sa Philippines. Okay. So, 5.95% lang po ang interest rate niya per year. It is the lowest in the market as of the making of this video. Borrow up to 80% of your Pag-ibig regular savings. Ibig sabihin po, kung meron po kayong 100,000 pesos na savings kay P1 or regular savings or Pag-ibig 1, you may borrow up to 80% of that, which is 80,000 pesos. How to take advantage of this calamity loan program ni Pag-ibig Fund? Again, wala pa po itong 6% interest rate. Sa iba nga po, 12% ang interest per year. Ito po, wala pang 6%. If you have a business na naiisip ninyo, whether it's franchisable na na food cart or sari-sari store, or magsimula kayo sa kainan or merienda, food business, service business, magpatayo kayo ng karindera siguro or barberia or mga ganun. So, anything na you can start small, dito po kayo pumunta kay Pag-ibig Fund. Kagandahan pa po dito sa calamity loan, pinakamabilis pong release niya is 2 to 3 days. Yan. 2 to 3 days po, magkakaroon na po kayo ng budget para sa inyong pinapangarap na negosyo. Yan. Calamity loan po, again, less than 6% interest rate. You have to take advantage of this now. Ako po, I did last pandemic, year 2021, I believe. O, 2021 nga, sa ganun. Sinamantala ko siya. So, I went into cryptocurrency. Nang hiram ako kay Calamity Loan as added investment kay cryptocurrency. Yung link po ng video yun, ilalagay ko po dyan sa baba. Pagkatapos po ng video ito. No? Panoorin nyo na lang po kung paano ko po nasamantala si Calamity Loan at kung paano ko ito napalago. So, paano po mag-apply kay Calamity Loan? Available sa Virtual Pag-ibig. Yung po yung application ni Pag-ibig Fund. So, you have to get a form. Tapos po, ID po, no? Any valid ID na kung saan ipinapakita yung address ng inyong bahay kung saan nag-declare ng state of calamity. 1 month payslip na certified po ni company. Yan po yung mga basic requirements po. No? Ngayon, kung may hihingin pa silang ibang requirements, i-ano na lang po natin, i-comply para po makapag-avail tayo ng calamity loan. Ngayon naman po, dadako naman tayo dun sa isa pang programa ni Pag-ibig Fund kung saan pwede natin i-take advantage ito at kumita rin tayo. Ito po yung housing loan program, pero dun po tayo sa acquired asset. Ulitin ko sa housing loan program, pero dun tayo dumako sa acquired assets, no? Okay. So, ang tatype lang po natin kay Google ay Pag-ibig acquired assets. Yan. Click po natin yan. Oops. Refresh lang natin. Yan. Hindi kami robot. Yan. Okay. Yan. Pagpunta po natin dito sa website ni Pag-ibig Fund, dun po sa page ng acquired assets, no? Pagpunta po natin dyan, nakalagay dyan, list of properties for sale, steps to buy acquired assets, and list of winning bids and offers. Again, nandun po tayo sa page ni Pag-ibig Fund acquired assets. Acquired assets is actually narimata.
Okay, yan po yung mga inabandona na ng mga dating nakatira o dating nag-loan pero hindi na po nakapag-update ng bayad. So, let's go to list of properties for sale. Okay, list of properties for sale, you can buy it in cash actually. You can also bid for it and you can take a home loan or housing loan para doon sa mapipili ninyo. Pero how do we take advantage? Paano natin sasamantalahin itong acquired assets? So, ganito po yan, ano? So, hanap tayo ng Cagayan, Cebu, Davao, Naga, NCR. Hanap tayo ng NCR. C-list. Okay, sample lang po ito ha. Sample. Hanap tayo ng murang bahay. Ayan o, as low as 821 pesos. 821,000 meron. Alam ko may mas maliit pa dyan eh. 743, 729,000. Yan. Doon tayo sa price magtingin. May mababa dyan. Ngayon, may nakita ako 600 plus o 629. Oh, 272. Oh, 603. Oh, may mga ganyan. Makakatsamba ka talaga eh. Oh, 304. San Jose del Monte, Bulacan. 304 unoccupied. Ayan, 304. Okay. 304,000, may bayad lupa ka na. Okay. Ngayon po, bakit ko tinuturo sa inyo to? Bakit ko sinishare sa inyo itong acquired assets? This might work to our advantage, no? As small investors. Meron po kasi akong kilala, ganito ang ginagawa niya. O baka hindi lang siya, marami namang iba dyan. Ganito pong ginagawa nila. They buy it out in cash. Tapos po, ipapaayos po nila or renovate. And then they sell it for a hefty sum amount. O, ibig sabihin po, binili mo ng 304, pinaayos mo, siguro abutin ka ng 150, binenta mo ng 600. Tada, mikita ka na 150. Diba? Ganun lang po ng ganun. Tingin ka lang ng tingin. Dapat mabilis ka lang dito. Kasi dito po, pag tinignan po natin, balik tayo doon. Yan, balik tayo rito. Excuse me. Yan. So sa page na to, ng list of properties for individual sale, nakalagay dyan properties with no discount. Pero mura pa yun ha, 300 plus thousand. Pero mga properties dito, na up to 30% discount. Yan, kiklik nyo lang po yung mga link dyan. Calamba, Cagayan, Davao, La Union, Naga. Yan po mga business center natin, no? Meron pa pong properties up to 45% discount. Oh, kaya kung isa kang maliit na investor, baka gusto mo lang, no? Hindi ko naman pinipilit ito. This might be advantage. Ito lang po ay baka mag-work sa atin, no? As small investors, mga kapartner. As per dun po sa kakilala ko, may kakilala po ako, nag-resign na siya sa work. Dati po ganun ginagawa niya. Buy, flip, so upgrade. Buy, flip, in-upgrade yung bahay, then sell. Buy, flip, upgrade, sell. Buy, flip, sell. Buy, flip, sell. Ganun lang siya na ganun. Ngayon po, nag-resign na siya. Actually, nag-retire na at nagde-develop na po siya ng mga subdivision. So, mga kapartner, maaaring ikaw na ang susunod na Villar. So, dito na po nagtatapos ang ating video. Kung inyo pong nagustuhan ito, like, share, and subscribe po. At baka po maka-reach out pa po ito sa ating mga ibang ka-partners na gustong magkaroon ng small investment. No? Again, if you have questions, just put it down po dun sa comment section and I will answer them right away. Okay, salamat mga ka-partners. See you on my next video.